Marcos Aguilar, kinamumuhian kita. Isinusumpa ko, hindi kita mapapatawad maging sa kabilang buhay man. Magsama kayo ni Alexa hanggang sa impyerno. Pinakahuling katagang puno ng galit at hinanakit na sambit ng babaeng nasa bingit na ng kamatayan. Nakatali ang mga kamay at paat, nakapiring pa ang mga mata ng dalaga. Nanghihina na siya. Ramdam niyang ilang saglit na lang, bibigay na ang katawan niya. Idagdag pa ang tila ba nagkapira-peraso niyang puso Matapos isiniwalat ng mga sangganong lalaki kung sino ang walang kaluluwang tao na siyang nag-utos sa kanila para patayin siya. Bakit nagawa ng fiancé niya iyon sa kanya? Yes, you heard it right. Ang fiancé niyang si Marcos Aguilar ang siyang itinuro ng mga kriminal na utak sa pagpapatay sa kanya. Nasisigurado ng dalaga na si Marcos nga na fiancé niya ang tinutukoy ng mga kidnappers. Katawan lang naman niya ang nanghihina, ngunit matalas pa rin ang pandinig ng dalaga. Kasabwat pang walang hiya niyang kapatid na si Alexa. Papaano matatanggap ni Aliyah kung ang dalawang taong malapit sa puso niya ay matagal na pala siyang niluloko? Ngunit, paano pa maitatama ng binata ang maling paratang sa kanya kung ang nobya ay takot na muling ibigin siya? Mga sangkatuta kayong tanga! Sigaw ng babaeng taglay ang madilim na aura na tila ba sinasaniba ng demonyo sa mga oras na iyon. Nabigo kasi ang plano niyang ilibing ang katawan ng dalaga matapos ihulog sa malalim na bangin ang kotse ng biktima upang siguraduhin na walang mahagilap na katibayan ang mga investigador. Dahil sa pagkatanta, bigla na lang iniwan ng dalawang kriminal ang walang buhay na katawan ng dalagang biktima. Kung nakamamatay lang ang mura, siguradong kanina pa nangisay ang dalawang palpak na lalaking inuupahan niya para patayin ang kakambal na si Aliyah. Umaasa na lang si Alexa na sana'y magkatotoo ang hula ng mga kidnappers. Baka kinain na raw ng mga mababangis na hayop ang katawan ng dalaga, kaya hindi na nila ito matagpuan. Saka pa nahimasmasan si Alexa mula sa matinding galit. Ni sa hinagap, hindi sukat akalaing magagawa ni Alexa na patayin ang nag-iisang kapatid. Sinong mag-akalang may lihim pala siyang galit at labis na pagkainggit kay Aliyah. Ngayong wala na ang kinamumuhian niyang kapatid, sigurado siyang siya na ang pupurihin ng kanilang mga magulang. Siya na ang mahusay. More than that, siya na ang nag-iisang tagapagmana sa lahat ng mga negosyo at ari-arian ng kanilang pamilya. Akmang tatakpan na sana nila ng lupa ang patay na katawan ng babae nang may narinig silang mga taong nag-uusap na malapit na sa kinaroroonan nila. Kampante naman ang dalawang sanggano na hindi mapapansin ang bangkay ng dalaga dahil medyo malalim naman at tago ang kinaroroonan nito. Pagkatapos ng isang oras, saka binalikan ng dalawa ang bangkay upang takpan ng tuluyan ng lupa ang patay na katawan ng dalaga. Pero ganoon na lang ang pagagulat nila nang makitang wala na ang katawan ng dalaga doon, na kahit anong hanap ang ginawa nila, wala na talaga sa paligid ang katawan ng dalaga. Saka pa nila napagtanto na baka buhay pa pala ang babaeng iyon. Nagkatinginan bigla ang dalawa at mukhang parehas ang tumatakbo sa kanilang isip. Taon na ang lumipas, ngunit patuloy pa rin ang pangungulila ni Marcos sa kanyang kasintahan. 3 taon nang patay si Aliyah, ngunit nananatili pa ring sariwa sa alaala ng binata ang masayahin at puno ng pangarap niyang kasintahan. 1 linggo na lang sana at maganap na
ang pinakahinihintay nilang pag-iisang dibdib nang biglang naaksidente ang dalaga. Hanggang ngayon, patuloy pa ring sinisisi ni Marcos ang kanyang sarili na kung sinamahan niya lang sana ang nobya, hindi sana mangyari iyon sa kanyang kasintahan. Bigla kasi nagsusuka si Alexa, ang kakambal ni Aliyah. Kailangang maitakbo kaagad sa hospital ang babae dahil nanghihina na ito. Paalis na sana ang magkasintahan nang makiusap si Alexa na hindi na niya kaya. Kung kaya, napilitan si Marcos na ihatid sa hospital si Alexa dahil na rin sa pakiusap ng kanyang nobya. Wala talaga siyang masabi sa sobrang kabaitan ng kasintahan, kaya naman mas lalo pa niyang minahal ito. Patungo sana sila sa paboritong bahay ampunan ng dalaga noon para bisitahin ang mga ulilang bata at mag-abot naman ng konting financial support. Medyo matatagalan pa kasi makabalik si Aliyah doon dahil sa papalapit nilang kasal. Nangako si Marcos na susunod kaagad sa kasintahan, ngunit itong si Alexa, napakadaming daing ni hindi man lang niya napansing sinasadya na pala ng babae upang hindi siya makasunod sa kasintahan. Kung sana hindi siya nagpaloko kay Alexa, hindi sana maaksidente ang nobya na nauwi sa maagang pagpanaw nito. Hanggang ngayon, nagluluksa pa rin ang puso ng binata ni hindi niya alam kung kailan siya makamove on. Stop it, Alexa! Mariing bigkas na pahayag ng pagtutol ng binata. Hindi ka ba kinikilabutan? Fiancé ako ng nag-iisa mong kapatid. Kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Paliwanag ng naiiritang binata. 3 years, Marcos. 3 years is more than enough. Hindi na babalik si Aliyah. Kahit gaano mo paparusahan ang sarili mo. Andito ako. I'm crazy in love with you. I'm sure masaya si Aliyah kapag tayong magkatuluyan. Learn to love me, Marcos. Total, isa lang naman ang mukha namin ng kakambal kong namayapa na. Pang-aakit na wika ng babaeng patay na patay kay Marcos. Ni hindi man lang mababaka sa salita nito ang pangungulila sa nag-iisang kapatid. Subalit, kahit anong gagawing pang-aakit pa ni Alexa, natitiyak ng binata na wala pa rin itong mapapala sa kanya. Buhay pa si Aliyah. Ramdam ng binatang buhay pa ang nawawalang kasintahan. Wala silang nakitang bangkay ng dalaga noong naahon mula sa malalim na bangin ang kotseng minamaniho ni Aliyah. Kaya naman, mananatiling buhay ang kasintahan para kay Marcos. Paulit-ulit niyang paliwanag sa desperadong si Alexa. Wala na nga siya. Wala na. Kaya walang nakitang bangkay sa gubat dahil malamang kinain na ng mga hayop ang katawan niya. Sigaw ni Alexa habang humahalakhak pa na sa pagkakataong iyon parang nasiraan na ito ng bait. Hindi makapaniwala si Marcos na nasabi ni Alexa ang mga salitang iyon. Kapatid niya ang nawawala, pero bakit parang tuwang-tuwa pa ito? Actually, napapansin na ni Marcos ang kakaibang kinikilos ni Alexa noong una pa man. Ngunit pinapalampas niya lang dahil nga spoiled brat naman ang babaeng iyon. Nakabaliktaran sa ugali ng kanyang kasintahan. Magkamukha man ang dalawa, but they are totally different in many ways. Talagang nag-iisa lang si Aliyah sa puso ng binata. Mas pipiliin pa ni Marcos na maging single na lang habang buhay kung hindi man lang si Aliyah ang makakasama niya. Mahabang tura ni Marcos na siyang labis na nagpapakulo ng dugo ni Alexa. Nauwi tuloy sa wala ang pinaghirapan niyang mawala si Aliyah sa kanyang landas. Ang buong akala kasi niya na makukuha na niya si Marcos kapag maglaho na ang kakambal. Ngunit mukhang mas lalo patuloy na naging malabo ang pag-asa niya ngayon. Bye, Mama. Ingat po.
Sabay na wika ng kambal niya habang kinakaway ang mga kamay pagkatapos isa-isang humalik ang mga ito sa pisngi niya. Sila ang dalawang lalaki sa buhay ni Angela na pinaguhugutan niya ng lakas upang lumaban. Ang kukyut ng mga anak niya. Ang gugwapo't ang kikinis pa rin ng mga bata kahit lumaki ang mga ito sa liblib na lugar sa malayong kabukiran. Biyaya kung maituring ni Angela ang dalawa niyang mga anak. Hindi ba niya maalala kung paano nabuo ang kambal? Pero mahal na mahal niya ang mga ito na higit pa sa buhay niya. Hindi baling hindi niya maalala ang kanyang nakaraan, basta wag lang mawalay sa kanya ang pinakamamahal niyang mga anak. Ngunit bakit kakaiba ang kalabog ng puso niya sa tuwing sumasagi sa isip niya ang ama ng dalawa? Naguguluhan at nag-alala si Angela. Sino kaya siya bago nawalan ng alaala? Mga tanong sa isip niya na hindi niya matansya kung kailan darating ang tamang kasagutan. Once a week, lumuluwas si Angela ng bayan para magbenta ng gulay mula sa sariling pananim ng mag-asawang kumupkup sa kanilang mag-iina. Kasama ng dalaga si Aling Tonyang lumuwas na tinuturing na rin niyang ina sa pool noong nagkamalay siya at nawalan ng alaala. Saktong narinig nila ang mahinang ungol ng dalaga noong tumapat sila sa malalim na bangin noon. Siguradong mag-asawa na mayroong gustong pumatay sa dalaga base na rin sa nakita nilang kalagayan nito. Kalunos-lunos ang sinapit ni Angela noon, na noon ay nagdadalang tao pa pala. Isang milagro na hindi nalaglag ang bata na kalaunan, nalaman nilang kambal pala. Masaya at payapa ang buhay ni Angela sa bukid kasama ang kambal niya. Although naroon pa rin ang panghihinayang na kung sana'y hindi nangyari sa kanya ito, sigurado siyang mas magandang buhay ang maibibigay niya sa kanyang mga anak. Mag-aapat na taon nang lumipas, ngunit nananatili pa rin sa puso ng dalaga ang hindi mapaliwanag na takot sa tuwing may ibang tao siyang makakasalamuha, lalo pa at dayuhan pa ito. Ewan ba niya kung bakit wala siyang tiwala sa mga taong hindi niya kakilala. Hindi may pintang mukha ni Marcos ang bumalatay ng marating sa kaunanahang pagkakataon ang Barangay San Marcelo, na mismong ang matalik niyang kaibigan pang si Christian ang nagsuggest. Swak na swak daw ang lugar na yon para sa isang katulad niya na kailangang makalimot sa nakaraan. Ngunit ngayon pa lang, duda na si Marcos. Wala namang special sa bayan na ito. Wika pa niya sa kanyang sarili habang iniikot ang mga mata sa buong paligid. Ano bang nakain ng matalik niyang kaibigan? At bakit dito pa siya pinapapunta sa isang liblib na lugar na sobrang malayo na sa kabihasnan? Maktol niyang turan sa sarili. Imbis na magbakasyon para makapagpahinga, mukhang mas lalo pa yata siyang mas stress dito. Kung narito lang ang baliw niyang kaibigan, tiyak nabugbog niya na ito ngayon. Isang malutong na halakhak ang itinugon ng kaibigan niyang si Christian nang tinawagan niya ito habang inaantay ang taong susundo sa kanya. Basta maghintay ka lang pare. Tiyak, magbabago ang tingin mo sa lugar na yan. I deserve to receive heartfelt gratitude from you pare. And I'll wait for it soon. Very soon, okay? Isang brand new sports car lang pare. Masaya na ako. Untag pa nito na di alam ng binata kung nagbibiro o nang iinis lang ba talaga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng binata bago pa mapato ng paningin niya sa isang babaeng mabilis na naglalakad. Patawid ito ng kalsada, bit-bit sa magkabila ang kamay nito, ang dalawang bayong na sa tingin niya may kabigatan pa. Aliyah? Wala sa isip ng tinawag ito sa pangalan
ng namayapa niyang kasintahan. Hindi ito lumingon, bagkus mas lalo pang bumilis ang mga hakbang nito. Biglang tumahip ang kaba sa puso ng binata. Bakit ganun na lang mag-react ang puso niya habang pinagmasdan ang papalayong bulto ng babaeng kamukhang kamukha ni Aliyah? Saglit siyang napako sa kinatatayuan. Nakailang hakbang na siya para sundan sana ang babaeng kahawig na kahawig talaga nang namatay niyang fiancé nang biglang may humintong tricycle sa harap niya. Sir Marcos! Napahinto biglang binatat na baling ang atensyon niya sa lalaking may dalang tricycle. Bumati ito't nagpakilala. Si Mang Ramon, ang katiwala sa malawak na lupa na pagmamay-ari ng pamilya ni Christian. Nasaan na siya? Puno ng panghihinayang niyang sambit nang tiningnan muli ang kinaroroonan ng babae ay wala na ito. Buong gabing halos walang tulog si Marcos. Kahit anong gawin niya ay hindi talaga mawawala sa isip niyang babaeng nakita niya sa bayan. Madilim pa lang, gising na si Marcos, o mas tamang sabihing gising pa rin siya hanggang umaga. Hindi man lang siya nakaidlip dahil sa kaiisip sa babaeng nakita niya sa bayan. Posible nga kayang si Aliyah iyon? Paulit-ulit niyang tanong sa isip. Pero kung si Aliyah nga yun, anong nangyarit hindi ito umuwi sa kanyang pamilya? Nagdadalawang isip man siya, ngunit napakalakas pa rin ng kutob niyang buhay pa nga ang kasintahan at malapit niya na itong matagpuan. Puno ng pag-asa niyang panalangin na sana'y pakinggan ng puong may kapal. It was Sunday morning. As usual, tuwang-tuwa na naman ang kambal. Alam ng dalawang batang pagkatapos nilang magsimba, which is every Sunday naman nilang ginagawa, ay mamamasyal muna sila sa parke na malapit lang sa simbahan. Hinahayaan niyang makapaglaro ang dalawa ng mga ilang oras. Masayang pinagmasdan ni Angela ang kambal habang naglalaro kasama ang ibang mga bata. Pati nga si Nadine na bunso niyang kapatid nakikisali na rin sa paglalaro. Sobrang laking pasasalamat ni Angela at si Tatay Scott Nanay Tonya ang nakakita at nagligtas sa kanya kasama ang pinagbubuntis niya noon. Kinupkop silang mag-ina at itinuturing na parang tunay na kapamilya. Isinusumpa niyang balang araw makakabaya din siya sa kabaitang ipinamalas ng mga ito sa kanilang mag-iina. Samantala, halos tumilapon si Marcos nang biglang nagpreno si Mang Ramon. Isang bata ang biglang tumakbo sa gitna ng kalsada at mukhang nahagi pa ata ng tricycle na minamaneho ni Mang Ramon. Salamat na lang at hindi mabilis gaano ang pagpapatakbo nito. Napamura tuloy si Marcos. Diyos ko po, Apo! Patawad! Patawad! Paulit-ulit na sambit nito habang karga sa bisig niya ang batang umiiyak dahil sa sobrang takot. Natigilan bigla si Marcos. Sa isang saglit, kaagad na napawi ang pagkairita, sanhi ng pagkauntog ng ulo niya nang matitigan sa malapitan ang batang luhaan. Apo niyo po ang batang iyan, Manong? Naguguluhang tanong ng binata. Sa pagkaalala kasi niya, wala pa namang nag-asawa sa mga anak ni Mang Ramon. Yun ang pakilala nito sa kanya noon. Di pa man nakasagot ang matanda, nakuha niya na kaagad sa bisig ng matanda ang batang patuloy pa rin na humihikbi. Hindi maipaliwanag ang awa na nadarama ng binata nang mahawakan ang bata. Malumanan niyang inaamo ito upang tumigil na sa pagluha habang dahan-dahan niyang sinusuri kung saang parte ng katawan nito ang may pilay o kaya'y galos man. Saka pa sila nakahingang malalim nang wala silang makitang gasgas sa katawan ng bata. Nanumbalik naman bigla ang galit sa puso ni Marcos nang maalala ang pabayang ina ng bata. Napakapabaya kasi. Aniya pa sa isip.
Terence! Nag-aalalang sigaw ni Nadine. Baka sa mukha ng dalagita ang labis na pagkabahala nang madatnang humihikbi pa rin ang pamangkin habang karga ng isang estrangherong lalaki. Namutla si Nadine. Siguradong malalagot siya kay Ate Angela niya kapag napahamak ang kanyang pamangkin. Maraming salamat po, Tiyo. Kinakabahang wika nito. Salamat din po, sir. Nag-aalangang wika ng dalagita. Hindi niya kasi malaman kung ano ang tamang itawag niya sa lalaking alam niya na bagong salta lang sa lugar nila. Kuya na lang, just call me kuya. Malakas na loob na wika ni Marcos, lalo pat na pag-alaman niyang pamangkin pala ni Mang Ramon ang dalagita. Kaya pala apo ang tawag ng matanda sa cute na bata, or mas tamang sabihing mga bata dahil kambal pala ito. Napapaisip tuloy si Marcos kung anong itsura ng parents ng mga bata kung ganoon ka-cute ang mga batang iyon. Hindi naman sa pamimintas. Pero ang layo kasi Basta malabo. Isinasaisip niya na lang. Wala kasing nikatiting na hawig ang mga bata sa mga kamag-anak nito. Napupuna niya lang naman. By the way, nasan pala ang parents ng mga bata? Nagtatakang tanong niya. Kanina pa kasi sila nagkagulo. Ngunit wala pa rin ni isa sa mga magulang ng mga ito ang nakita man lang niya. Bumalik pala ng simbahan si Angela kasama si Kapitan para sa planong pagpa-renovate ng simbahang may kalumaan na. Nakakamangha kasi ang galing ni Angela kapag tungkol na sa construction ang pag-uusapan. Hindi naman niya maalala kung saan ang galing ang husay niya pagdating sa construction. Siguro, ganun ang trabaho ng dalaga bago pa ito na disgrasya. Nawala na sa isip ni Marcos na may mahalaga pala siyang lakad. Pati ang lihim na pagkainis niya sa ina ng mga bata, nabura na rin sa puso niya matapos niya mapagtantong mali pala ang iniisip niya. Nawili na siya sa pagkikipag-usap sa kambal. Nakakaaliw kasi, parang mga matanda ng mga ito kung magsalita. Di pa po umuwi Nag-work daw po sa malayo, sabi ni Mama. Malungkot na sagot ni Terence nang tinanong niya kung nasaan ang ama ng mga ito. Sa dalawang bata, si Terence talagang madaldal. Medyo tahimik kasi si Lawrence at may pagkaseryoso din. Pero nakikinig naman kapag kinakausap. Sumasagot nga lang kung kinakailangan. Samantala, nag-aantay lang naman si Mang Ramon sa isang tabi kung kailan matatapos si Marcos sa pakikipagkulitan sa mga bata. Habang tumatagal, may napansin si Mang Ramon. Bakit naging magkahawig tuloy si Sir Marcos at ang kambal? Naiiling niyang tanong sa isip habang matiim na tinititigan ang tatlo. Pero baka na malikmata lang siya. Pagbawi niya pa. Mama! Sabay sigaw ng dalawang bata. Tuwang-tuwa ang dalawa habang sinasalubong ang ina nilang papalapit na kasama si Troy, ang bunsong kapatid ni Kapitan ng kanilang barangay. Isang engineer si Troy. Bihira lang din ito kung magawi sa kanilang probinsya. Sa Manila kasi ito nagtatrabaho. Kaya sinasamantala nila ang chance para mapaayos ang simbahan habang narito pa si Engineer Troy nagbabakasyon ng mga ilang buwan. Ang totoo, naiilang talaga si Angela sa mga lalaki. Ewan ba niya? Basta may kilabot siyang nararamdaman pagdating sa mga lalaki. Lalo pa kung hindi niya kakilala ang mga ito. Ngunit ngayon, medyo nasanay na rin siya sa presensya ng binatang engineer. Naging madalas na rin kasi ang pagbakasyon ni Troy sa kanilang barangay simula nung nakilala nito si Angela. Wala rin naman kasing maipinta si Angela kay Troy. Mabait ito't maggalang naman at nagustuhan rin ito ng mga anak niya. Parang kandilang tumirik si Marcos habang nakatitig ng matiim sa babaeng naglalakad.
Papalapit ito sa kanilang kinaroroonan. Malawak ang ngiti nitong sinalubong ang tuwang-tuwang mga anak. Wari tumigil sa pagtibok ang puso ni Marcos nang matitigan sa malapitan ang babaeng tinatawag nilang Angela. Ano daw? Angela? Gustong magprotesta ni Marcos. Nais niyang isigaw na hindi Angela ang pangalan niyan kung hindi Aliyah. Pero hindi siya maaring magpadalos-dalos hanggat hindi niya napatunayan. Kanina pa naiirita si Marcos sa lalaking nakabuntot kay Aliyah na tinatawag nilang Angela. Sino bang lalaking ito sa buhay ni Angela? Naiiritan niyang turan sa isip. Kanina pa siya kating-kati para kausapin ang dalaga. Hindi kasi siya makasingit dahil pabida itong epal na lalaki na halata namang nagpapapansin lang kay Angela. Nag-cry po ako kanina, Mama. Kasalanan po kasi ni Lolo eh. Kwento pa ng bata, sabay turo kay Lolo Ramon niya. Pero nagsorry naman na po si Lolo eh, kaya I forgave him na po. Na ikinangiti naman ni Mang Ramon. But Tito Pogi carried me and then I stopped crying na po. Mahabang kwento ng madaldal na batang si Terence. Bagay na lihim na ikinatuwa ng binata dahil sa wakas napansin na rin siya. Sumalubong ang matamis na ngiting sumilay sa labi ni Marcos nang dumako ang tingin ni Angela sa kanya at hindi sinasadya na magkatitigan sila. Mas lalo pang nagbunyi ang puso ng binata nang mapansing hinagod siya ng tingin ng dalaga mula ulo hanggang paa. Nawari ba'y sinusuri nito ang buong katauhan niya. Hi, Angela, right? Nagdadalawang isip na salita ni Marcos. How much he wanted na sana ito na nga lang talaga si Aliyah, his missing fiancé. Yes, maikling tugon ng dalaga. Hindi man lang niya mahagilap sa mukha nito ang pagkagulat ni walang emosyong makikita sa mga mata nito. Napatituloy siya, nagdududa na rin sa nararamdaman. Baka kamukha nga lang talaga ni Aliyah ang babaeng ito. Paggagamot niya pa sa sarili. Ngunit pati boses ba nito'y nagkataong magkahawig lang din sa nawawala niyang nobya? Pagbawi niya pa. Anyway, I am Marcos Aguilar. Pakilala ng binata para mawala na rin ang bumabalot na awkwardness sa paligid. Napalingon bigla si Angela. Tila nag-e-echo sa mga tenga niya ang pangalang binanggit ng lalaki. Umusbong bigla ang kaba sa puso niya. Kaba na hindi niya mawari kung bakit. Basta ang alam niya lang sa mga oras na yun, hindi niya gusto ang lalaking nagngangalang Marcos. Nahahalata naman ni Marcos ang kakaibang kinikilos ng dalaga. What's wrong? Naguguluhang tanong ng binata. It's nothing, matipid na sagot ng dalaga, sabay hawak na mahigpit sa mga anak niya. Kailangan na po naming umalis, Tiyo. Thank you po uli. Kinakabahang ani ni Angela. Nagpaalam na rin siya kay Troy. Napilit na tinutuwid ang mga salita para hindi mahalata ng binata. Ngunit hindi niya na nagawang magpaalam pa kay Marcos. Nisulyap sa lalaki, hindi niya na ginawa. Bagay na labis na ipinagtataka ng binata. Sinundan na lang niya ng tingin ang mag-iinang papalayo habang kumakaway pa sa kanya ang dalawang bata na pilit pa siyang nililingon. Wala nang nagawa pa si Marcos, kundi ang kumaway na lang din pabalik sa kambal. Napilitang magtapat si Mang Ramon tungkol sa kung sino si Angela. Nangako pa naman siya sa bayan niyang si Mang Isko na walang ibang dapat na makakaalam tungkol sa sekreto ni Angela. Masyado kasing naantig si Mang Ramon matapos ikinuwento ni Marcos
ang pinagdaanan niya dahil sa pagkawala ng fiancé nito na pilit pinagdidiinan ni Alexa na patay na. Ngayon, gets na ni Marcos kung bakit ipinagtulakan siya ni Christian para pumunta sa San Marcelo dahil nakita at nakilala na pala nito si Angela noon, ngunit tulad niya, umiiwas din ito kay Christian. Pero hindi naman ikinuwento ni Mang Ramon kay Christian kung sino si Angela. Hindi rin naman nagtanong ang binata. Unti-unting sumilip ang liwanag tungkol sa nangyari kay Aliyah. Sinisigurado niyang magbabayad kung sino man ang gumawa ng kahayupan sa kanyang nobya. Isinusumpa ni Marcos, tiyak, pagbabayarin niya ito kung mapatunayan niya ang hinalang naglalaro sa isip niya ngayon, which is noon pa man niya nararamdaman. Ngunit pilit niya lang ini-ignore dahil nga para sa kanya, imposibleng magagawa ni Alexa iyon. Hanggang pagdating sa bahay, hindi pa rin mapalagay si Angela. Balisa siya na para bang bawat galaw niya, si Marcos ang laging naalala. Pilit niyang itinataboy sa diwa ang binata, ngunit naroon pa rin ang mukha nito hanggang sa sumakit na ng tuloy ang ulo niya. Maghahating gabi na at hindi pa rin nakatulog ang dalaga. Mas lalo pang sumakit ang ulo niya na para bang nabibiyak na ito dahil sa sobrang sakit. Hindi niya na namalayang natulugan na pala niya ang sobrang sakit. Napabalikwas na lang ng bangon si Aliyah. Panaginip lang pala. Untag niya. Kaagad niyang hinagilap ang mga anak. Nakahiga pa rin ang mga ito sa tabi niya. At mahimbing pa rin natutulog. Masiglang dumadaloy ang mga luha sa pisngi ng dalaga nang muling maalala si Marcos. Oo, naalala niya na ang kanyang nakaraan. Kaya pala gano'n na lang kabigat ang pakiramdam niya nang makita ang lalaki. Ito pala ang lalaking isinusumpa niya at kinamumuhian hanggang sa kaibutura ng kanyang puso bago pa siya tuluyang ihulog sa malalim na hukay. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, siya rin pala ang lalaking wawasak ng buhay niya. Sana hindi na lang siya nakaalala kung si Marcos man lang ang mabungaran niya. Panggalaiti niyang ani. Ang sama mo pare, hindi ka man lang nag-abalang kumustahin ako. Pati na ang mga negosyong iniwan mo, mukhang pinabayaan mo na ata. Bungad ni Christian. Hindi na kasi siya makontak ng kaibigan kung kaya bigla na lang itong napasugod sa San Marcelo. Nagwawala daw si Alexa sa opisina niya at inaaway pa ang lahat ng mga taong nakikita nito roon. Sumbong ni Christian. Pinakaladkad nga rin niya sa mga guard bago pa maubos ang mga gamit ni Marcos sa loob ng opisina nito. At saka, ibiniling huwag nang hayaang makapasok muli si Alexa sa opisina ng kaibigan. Walang interes si Marcos sa balitang natanggap. Saka na niya asikasuhin si Alexa kapag matapos na ang problema niya kay Aliyah. Tugon ni Marcos na ipinamilog naman ng mga mata ni Christian. Kaya pala nakalimutan na siyang tawagan ng kaibigan. Pambubus ka pa ni Christian. Oh, ngayon mo na sabihing hindi maganda ang lugar na ito. So, ihanda mo na ang brand new car na pinag-usapan natin. Ayos ba? Pagpapatuloy pa nito. Masayang bumalik sa Manila si Christian ngayong nakasigurado na siyang si Aliyah nga ang babaeng una niyang nakita noon sa probinsya. Dala niyang pag-asa na sana makaalala na si Aliyah at magiging buo na ang pamilyang pinapangarap ni Marcos. Araw-araw, pabalik-balik si Marcos sa tahanan ni Mang Isko para lang makausap si Aliyah, ngunit umaayaw pa rin ang dalaga. Na pati ang mga anak nito, hindi hinahayaang makalapit si Marcos. Hinding-hindi mapapayagan ng dalaga na pati mga anak niya pagtangkaan rin ni Alexa. Mariin niyang wika habang kausap si Nanay Tonya.
Aliyah, please, let us talk. Let me explain kung sino ka at sino ako sa buhay mo. Pagmamakaawa ng binata, subalit matigas pa rin si Aliyah. Lingid sa kaalaman nito, bumalik na pala ang alaala ng dalaga. Wala siyang panahon makinig sa mga drama ni Marcos. Hindi nga ako si Aliyah. Bakit ba hindi ka marunong umintindi? Kaya lubayan mo na ako. Galit na tura ng dalaga. Kailangan niyang itanggi ang katotohanan. Wala siyang tiwala sa traidor na lalaki. Ngunit, paano niya mapaninindigan ang kasinungalingan kung suot pa rin niya hanggang ngayon ang engagement ring na bigay mismo ni Marcos na nanggaling pa sa great-grandmother ng binata? Nasukol na si Aliyah. Napilitan siyang umamin, ngunit sinusumpa niyang hindi nito maaring masaktan ang mga anak, maging si Alexa man. Sa pagkakataong iyon, gustong-gusto niyang ibuhos ang buong lakas para paulanan ng suntok ang dibdib ng binata upang lumabas ang itim na puso nito. Paniniwala ng dalaga. Ano bang nagawa niyang mali? Saan ba siya nagkulang? Sigaw niya sa mukha ng binata habang walang poknat ang mga luha sa paglandas. Natulala si Marcos matapos mag-sink in sa isip niya ang pinupunto ni Aliyah. Hindi ako, Aliyah. Hindi ako. Mariing pagtanggi ng binata. God knows kung paano siya naghirap sa nagdaang 4 na taon. Alam ng lahat ng mga taong nakakakilala sa kanya. Saksi ang mga ito kung paano niya iniwasan ang lintang si Alexa at kung ilang beses niya itong pinagtabuyan. Na kahit pati nga si Mrs. Stella Reyes, the mother of Aliyah and Alexa, nakikiusap na rin kay Marcos na tanggaping wala na nga talaga ang nobyang si Aliyah. That instead magmukmok at magpakain sa sobrang lungkot, ibaling na lang kay Alexa ang pag-ibig niya sa nawawalang nobya. Dahil pati silang mga magulang ng dalaga ay tanggap na rin na wala na nga ito. Ngunit hindi nakinig si Marcos. Si Aliyah lang ang nag-iisang babaeng mahal niya at mamahalin habang nabubuhay. Naguguluhan si Aliyah. Sino ba ang dapat niyang paniwalaan? Ang mga kriminal o ang lalaking mahal? Patuloy sa paglipas ang mga araw. Patuloy pa rin si Marcos sa panunuyo sa dalaga. Wala siyang balak na sumuko. Natiis nga niya ang 4 na taon, ngayon pa kaya? Paninigurado niya. Gulantang si Aliyah ng isang araw, dumating bigla ang mga magulang niya kasama si Christian. Nainip na si Christian. Alam niyang mahihirapan si Marcos, kaya naman dinala niya na ang mga taong magpapatunay na inosente nga ang kaibigan. Nasa mental na si Alexa. Ang babaeng baliw kay Marcos, tuluyan ng nabaliw. Nang malamang buhay pa pala si Aliyah. Kwento pa ni Christian. Inamin ni Alexa na siya mismo ang nagpapatay sa kanyang sariling kapatid. Galit at inggit ang nagtulak para ipaligpit niya ang kanyang kakambal. Hagulhol ng mag-ina ang pumuno sa maliit na tahanan ni Tatay Isko. Nagsisisi si Mrs. Stella kung bakit siya naniniwala kay Alexa. Samantalang tahimik lang ang daddy ni Aliyah. Ngunit baka sa mukha nito ang labis na saya. Wala nang dahilan pa para magbamatigas si Aliyah. Handa na siyang pakawalan ng galit sa puso at muling magtiwala kay Marcos since wala naman talaga itong kasalanan in the first place. Wala namang mapaglagyan ng tuwa ang parents ni Aliyah. Samantalang hindi maitatanging nakadama ng lungkot at pangungulila ang pamilya ni Mang Isko dahil napamahal na rin sa kanila ang mag-iina. Ngunit wala na rin silang magagawa dahil mas kailangan ni Aliyah ang kanyang tunay na pamilya. Binili ni Mr. Robin na tatay ni Aliyah ang 8 ektaryang lupa
sa katabi mismo ng lupang pagmamayari ng mga magulang ni Christian para ibigay kay Mang Isko bilang pasasalamat at pag-alaga at pagturing na parang anak kay Aliyah. Gustong tumanggi ni Mang Isko, ngunit para kay Mr. Robin, kulang pa iyon bilang pasasalamat. Isang bagong bahay naman ang ipinatayo ni Marcos para kay Mang Isko at sa pamilya nito na labis nitong ipinagpapasalamat. Sobra-sobra na umano ang biyayang natanggap nila. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat. Si Aliyah na ang sumagot sa pag-aaral ng mga anak ni Tatay Isko at Nanay Tunya na itinuturing na rin niyang parang tunay na mga kapatid. Si Nadine naman na pinakamalapit kay Aliyah, sumama na rin sa kanila sa Manila para doon na rin magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Twice a year naman, bumabalik ang mag-iina sa San Marcelo kasama si Marcos na labis na ikinatutuwa ng mga matanda. Napuno ng takot at pangamba ang puso ni Aliyah. Oo nga, mahal niya pa ang lalaki. Subalit, ang sugat na gumuhit sa puso ng dalaga dulot ng maling sumbong ay sadyang napakahirap burahin. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Marcos. Sinisikap niya na bumalik ang dating pagmamahal ng dalaga sa kanya. At si Aliyah naman, taimtim na nagdarasal araw-araw na sana'y tuluyan ng mawala ang takot sa puso niya at bumalik na ang buong tiwala nito sa lalaki. Ilang taon pang lumipas, sa wakas, tuluyan ng nilimot ni Aliyah ang sakit ng nakaraan na labis na ipinagpapasalamat ni Marcos sa puong may kapal.